Mga kababayan, mga kawok, ha? Ay nako, mga kabataang puno ng pangarap at at pangarap at mga OFW na lumalaban sa malayong lupain. Ako sa LAN ng #WalkWithLAN at ngayon ikukwento ko sa inyo ang isang kwento na parang fairy tale pero puno ng katotohanan, ang alamat ng ang matapang na propeta at ng hari na mga pangako. Sa gitna ng kaguluhan ng politika, may isang matalinong guro, si Professor Malu Tikia, na sumigaw, ayaw ko ang Pilipinas na maging failed state. Ito'y hindi basta-basta pahayag. It's a wake-up call para sa ating lahat, ha? Ayan. Ay, nako. Nako, ayaw, sabi ni, talagang, sabi ni, it's a wake-up call, mga kaibigan, no? Talagang para sa ating lahat, no? Habang ang ilang hari tulad ni Bongbong Marcos ay abala sa mga pangako, ha? Si Professor Tikia ang tunay na tagapagtanggol ng bayan. Mga kababayan sa Pilipinas, United States, Canada, Australia, United Kingdom, Germany, Japan, Hong Kong, United Arab Emirates at Italy, shout out sa inyo. Kayo ang tunay na bayani ng kwentong ito. Kung nai-inspire kayo, mag-subscribe na sa channel at i-hit ang bell para sa higit pang kwento ng katotohanan. Okay, isipin nyo na lang, sa isang malayong kaharian na tinatawag na Pilipinas, may isang matalinong propeta na si Malu Tikia. Siya ay propesora, political analyst at tagapagbigay ng liwanag sa madilim na mundo ng politika. Sa kanyang kamakailang pahayag sa DZAR 1026 News, sinabi niya, ayaw ko ang Pilipinas na maging failed state. Bakit? Dahil nakikita niya ang mga palatandaan, korupsyon, kahirapan at kawalan ng direksyon. Parang sa fairy tale, siya ang matandang manghuhula na nagbabala sa hari. Huwag mong hayaang maging gubat ang kaharian mo. Pero sa totoong buhay, si Tikia ay kilala sa kanyang matalas na pagsusuri. Halimbawa, sa kanyang mga komentaryo, binibigyang diin niya ang pangangailangan ng malakas na institusyon upang maiwasan ang pagbaksak. Mga kabataan, ito'y para sa inyo. Isipin nyo, kung failed state tayo, paano ang inyong kinabukasan? Mga OFW sa UAE at Hong Kong, kayo na nagpapadala ng remittances, alam nyo ang hirap, no? Shout out sa inyo, sa United States at Canada, kayo ang backbone. Kayo ang backbone ng ekonomiya. At para sa mga nasa Pilipinas, tayong unang makakaramdam, ito'y witty na paalala. Tulad ng sabi ni Deo Macalma sa kanyang satire na estilo, ang politika ay parang chismis, puno ng blind items, pero ang katotohanan ay laging lumalabas. Mag-subscribe na mga kawok, para sa higit pang ganitong kwento. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta, Mag-subscribe na sa #WalkWithLAN YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. #laban para sa katotohanan, #WalkWithLAN. Ngayon, lumipat tayo sa madilim na bahagi ng kwento, ang hari na si Bongbong Marcos na nangako ng bagong Pilipinas, pero parang luma pa rin ang problema, sa satire na mata ni Deo Macalma, ito'y parang isang komedya. Puno ng punchlines na nakakaawa. Una, ang korupsyon sa budget. Ayon sa mga ulat, si Marcos ay inakusahan ng 25 billion pesos kickback di umano mula sa 2025 budget. Si Congressman Saldico ang nagsabi nito at kahit siya ay nagveto ng 194 billion pesos, bakit ba lumabas pa rin ang mga insertions? Parang sa kwento, ang hari ay nagbibigay ng ginto sa kanyang mga alipores habang ang mahihirap ay nagugutom, tulad sabi sa Reddit, why do we hate Marcos Jr.? Dahil ang controversies ay parang politically motivated, pero ang katotohanan ay nasa numero. Susunod ang drop sa trust ratings mula 65%
noong 2024 hanggang 60% sa 2025. Bakit? Dahil sa kawalan ng aksyon sa environmental issues. Tulad ng hindi pagbanggit sa SONA 2025, si Professor Lester Balmatero ay nagsabi na ito'y lame duck presidency na dahil sa corruption scandals. At ang feud sa Duterte, ito'y nagpapahina sa security sa South China Sea. Parang sa alamat ang dalawang hari ay nag-aaway habang ang kaaway sa dagat ay tumatawa. Mga kabataan, ito'y nakakainganyo dahil kayo ang nagmamana nito, ha? Mga OFW sa Australia at UK, alam nyo ang hirap ng ekonomiya. Ang palas ay sinisisi ang nakarang admin, pero ano ang ginagawa nila, no? Shoutout sa inyo, no, sa Germany at Japan. Kayo ang nagpapakita ng disiplina na kulang sa atin. At sa Hong Kong at UAE, ha, salamat sa inyong sakripisyo. Ito'y intelektual na pagsusuri, ha? Ang rhetoric ni Marcos sa ASEAN ay maganda, pero ang reality ay mahina. Parang sabi ni Macalma, ang politika ay parang pelikula, puno ng special effects, pero ang ending ay predictable. Mag-subscribe na para sa higit pang revelations. Okay, sa gitna ng kwento, lumalabas ang liwanag, no? Si Professor Tikia ang tunay na bida. Sa kanyang pahayag, binibigyang diin niya ang pangangailangan ng malakas na gobyerno upang maiwasan ang failed state. Walang corruption, malakas ang ekonomiya, at upang maiwasan ang failed state, ay talagang atong hustisya ay maganda. Ito'y engaging para sa mga kabataan, Isipin nyo, mga millennials at Gen Z, kayo ang magiging leader bukas, para sa OFW sa Italy at Pilipinas. Ito'y tungkol sa inyong pamilya. Shoutout sa inyo sa US at Canada. Kayo nagpapadala ng ideya ng demokrasya. At sa Australia, UK, Germany, salamat sa inyong suporta sa laban, no? Habang si Marcos ay abala sa power struggle post-2025 midterms, si Tikia ay nagbibigay ng solusyon, hindi chismis. Parang sa DZRH, puno ng blind items, pero may katotohanan. Mga kawok, sumali sa laban. Mag-subscribe at join the membership. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta, mga kaibigan. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. #laban para sa katotohanan, #WalkWithLan. Okay, ikwento ko pa sa expose maraming kritiko tulad ng paggamit ni Marcos ng chopper sa konsyerto habang ang bayan ay nagdurusa sa traffic o ang silence sa online gambling sa SONA, no? Talagang parang sabi ni Macalma, ang hari ay lumilipad habang tayo ay lumulubog sa baha. At ang budget anomalies insertion sa 2023 to 2025 na parang magic, lumalabas ang pera sa bulsa ng ilan. Mga OFW sa Japan at Hong Kong, ito'y nakaka-inspire dahil kayo ang tunay na nagpapayaman sa bayan. Shoutout sa UAE at Italy. Kayo nagpapakita ng hard work. Ang personalistic governance ay nagpapahina sa institusyon. Mag-subscribe na para sa higit pang kwento, mga kaibigan. Sa huli ng kwento, si Professor Tikia ang nagwagi dahil sa kanyang katapangan, mga kababayan sa lahat ng bansa. Pilipinas, US, Canada, Australia, UK, Germany, Japan, Hong Kong, UAE, Italy, tayo ang susulat ng susunod na kabanata. Labanan ng failed state sa pamamagitan ng katotohanan. Mag-subscribe, i-like at i-share. Salamat sa panunood at hanggang sa susunod na kwento, #laban para sa katotohanan, #walkwithlan, mabuhay ang Pilipinas.